Sabi po ni Tito Soto, former President Vicente Soto III on Thursday said senators should follow rules in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ano pong rules yung sinasabi nyo, Senator Tito Soto? Ano po yung rules na sinasabi ninyong ifa-follow? Di ba? Yun yung ano natin eh. Okay, tuloy natin. Soto will join the Senate. Yan. Ikaw ang nag-impeachment court. Walang motion na i-entertain galing sa isang judge. Okay. Yun yung gustong sundin na rules ni Tito Soto. Tanong, Tito Soto, nung bang ikaw, kasi matagal na senador yan eh, baka lahat ng impeachment na daanan niya, impeachment ni Erap, impeachment ni Corona, malamang naroon yan. Pero wala kan, hindi naman ikaw ang presiding officer noong mga panahon niyan. Isa ka lang doon sa mga komedyante sa Senado. Okay. Ang sinasabi mo, ikaw yung nag-impeachment court eh, walang motion na i-entertain galing sa isang judge. Sino may sabi nun? Tito Soto? Ikaw? Ikaw yung nagsabi? Hindi porket, hindi porket walang nag-motion sa inyo noon, ay ganyan yung gagawin mo. Tanong ko lang sa'yo, Tito Sen. Nung panahon ba na nakaupo ka sa impeachment, halimbawa yung kay Erap. Okay. Halimbawa yung kay Erap na impeachment. Meron ba nagpasa ng first impeachment, second impeachment, third impeachment, tapos fourth impeachment yung pinadala? Di ba? Yung bang sino pa ba yung in-impeach? Si Corona. Meron bang first impeachment, second impeachment, third impeachment, tapos fourth impeachment yung pinadala sa Senado? Malamang wala. Kasi nasubaybayan ko yan lahat eh. Walang pinag-uusapan na first impeachment. Walang tatlong impeachment na nauna. Lagi yung impeachment, natatandaan ko nga yung kay Erap eh. Dahil haharangin ng majority, hindi po majority yung pumirma eh. 1/3 lang eh. Kinuha lang po nila yung 1/3 eh. Balak na po. Ito, ang ganda po nun. Napaka-dramatic po nun. No? Ang drama po nun. Dahil majority ng congressman, haharangin nila yung impeachment. Kaya ang ginawa ng then Speaker Manny Villar, siya kunwari yung namuno sa pagdadasal. Okay. Kasi ang kinakailangan po ng impeachment para maipasa sa Senado ng direkta, 1/3 lang. So 1/3 lang po ng mga congressman. Ibig sabihin, nakuha nila yung 1/3 pero mas marami yung ayaw ma-impeach si Erap. Sa madaling salita, ginawa nila ng paraan kasi haharangin ng majority. So sabi ni Villar, Manny Villar, speaker siya nun. Ako na mamumuno sa dasal. Pagkatapos ng dasal ni Manny Villar, dinugtong nyo na mayroong nakapirma na ganito katao at ipinapasa na namin yung impeachment sa Senado. Sabay pinukpok yung gabel. Kung madrama po ngayon, mas madrama noon. Kaya kahit 1/3 lang sila na ipasa sa Senado. Tanong ko sa iyo, Tito Soto, kino-question niya bakit daw nag-motion at in-entertain daw ni Chis Escudero. Meron bang basihan yung motion ni Bato na i-dismiss? Meron. Bakit? Kasi
Ayon sa saligang batas, isang beses dapat sa isang taon. Kaya may basis po si Bato. Pag tinanggap nila yan, nilitis nila yan, at na sinabi na Supreme Court na illegal yun na kumbaga, nakasalang sa impeachment court ay sa Supreme Court, kino-question ni BP Sara, bakit may 3 hindi pinansin, yung ika-4 yung dinala sa Senado. Valid yun. Tito Soto. Tanong, ipinagbabawal ba? Sabi kasi ni Tito Soto, ikaw ang judge, pero magmo-motion ka, dapat hindi in-entertain. Ang tanong sa'yo ni Chis Escudero, bawal bang mag-motion? Yung mga judge? Between sa'yo yan eh. Sabi mo, hindi dapat nagmo-motion. Dapat lang yung sa'yo eh. Ang tanong naman, pinagbabawalan bang mag-motion? Kung hindi bawal, pwede. 'Di ba? Kung hindi bawal, pwede. Ano ba sinasabi ni Mon Cruz? Baka naman kaya natin sagutin. Minura ba ako? Baka wag naman po tayong masyado mainit. Baka wala akong sasagutin na negative mamaya. Ano ba yung sinabi man lang para magkaroon man lang ako na ideya? Kasi talagang nalilito po, marami po talagang kalituhan. Ang gusto ko po mag-concentrate po kayo. Pag meron po kayong hindi maliwanagan, sira ulo ka daw. Dapat tanggalin yan. Okay lang yun. Okay lang yun. Kala ko kumukontra lang. Pag mga ganyan to ang wordings, tanggalin nyo lang dapat. Okay. Balik tayo. Kino-question nyo na hindi nyo namang ginawa yan nung ikaw ay member ng Senado kasi hindi rin namang ginawa ng mga congressman na yung ika-4 na impeachment complaint, yun ang ipapasa nila. Ibig sabihin, nabutasan sila na ba to? Precisely, nabutasan sila. Ganun talaga. Huwag tayo magpikian. And anong neutral? Kalokohan po yan, neutral. Ako, tapat po ako sa inyo. Hindi po totoo yung neutral na yan. Magtapatan po tayo. Hindi po yan totoo. Wala po neutral. Si Soto may kinakampihan, di ba? Kampi siya, ma-impeach si BP Sara. O, di kampi naman si Bato. Ang problema lang sa mga Duterte, masyado tayong tapat sa bureau. Sinasabi natin, katulad si Robin, sunugin man ako rito, mangangamoy Duterte ako. Yun ang totoo eh. Pero masama ba yun? Masama bang maging maka-Duterte? Okay. Kaya ang out of order dito, si Tito Soto, wala kang karapatan na kantsawan ang mga ginawa ng korte. RTC, Regional Trial Court. Pwede ba tayo mag-comment na pangkaraniwan nila lang, lalo na kung hindi tayo abogado? Pwede ba nating sabihin na mali yung ginawa ng judge? RTC lang yun, RTC lang yun, Regional Trial Court lang. Ibig sabihin yung jurisdiction niya, pang-region lang. Kunwari, RTC siya dito sa Maynila. Pandito lang po sa NCR ang kanyang jurisdiction kasi Regional Trial Court lang siya. Ito po, pambuong Pilipinas po to. Korte po to, ang saklaw po, pambuong Pilipinas. Kung wala tayong karapatan, non-lawyer, kahit nga, lalo na po yung lawyer, may alam na sa batas yun, lalong walang karapatan yung lawyer na kantsawan yung ginawa ng isang judge. Ang tanong, sino ka, Tito Soto, para sabihin mong mali o mahiya yung mga senator judges? Judge ka eh. Ang itsura mo doon, you are acting as counsel for either the defense or the
prosecution. Alam mo, Tito Soto, sanay na sanay ka kasi namameke. Kunwari, wala kang pinapanigan. Alam naman natin lahat may pinapanigan ka. Katulad ngayon, sino yung pinapanigan mo? Napunan nyo ba ngayon? Eto, may nakikita na akong pattern na mali eh. Bakit si Tito Soto nagngangawa? Kasi yung anak niya appointed sa MTRCB. Di ba? Appointed po yan sa MTRCB. Ako nakikita kong mali ito eh. Pinakita ko yan kanina sa Birada Aguila. Halos lahat nung 5 na yun, yung 5 na yun, meron po silang pabor na nakuha. Yung isa, kapatid ng DSWD, si Gatchalian. Si Kokok Pimentel, asawa niya appointed. Si Hontiveros, kung hindi ako nagkakamali, appointed din yung kapatid yata. Si Binay, hindi ko makita. Sino pa isa? Si Grace po. Oh, alam naman natin si Grace po ay kapatid sa labas ng Devi. Biro lang po. Talaga naman nuknukan na anti-Duterte yan si Grace po. Wala na tayong magagawa dyan. Ang point ko nga, napaka-dangerous po ng pag-appoint. Dapat po ipagbawal po na lalo na po yung mga senador, no? Kasi nakita na natin sa actual eh. Hindi mo pinagtatanggol dahil tamang ipagtanggol. Pinagtatanggol mo dahil inappoint yung kamag-anak incorporated. Sana may makapag-isip, no? Na bawal i-appoint sa yung mga kamag-anak ng mga senador. Para just in case na magkaroon ng mga impeachment, hindi sila talaga papanig. Papanig sila dahil political, pero hindi sila papanig out of gratitude, out of utang na loob. Nahalata ko eh. Oh.